Ma'am Trixie, I wanted to ask you, based on PCIJ research sa korupsyon sa Pilipinas, ang sabi nila dito, yung korupsyon daw po na nangyari sa panahon ni PBBM ay sobrang lawak na even the people inside the government of PBBM did not know how big and how drastic yung laki ng nakuha dito sa korupsyon na to. What do you think about that? Naka-silent po kayo. Okay, tungkol naman dun sa sinasabi mo na doon sa korupsyon inside, alam mo, kung tutuusin yung korupsyon na sabi nga nila, matagal na yan. Mhm. Noon pa yan. Way back, hindi lang sa panahon ng Pinoy, kundi matagal na yan. Kaya lang kasi ang korupsyon noon, barya-barya. Hindi kagaya ng sa ngayon, hindi na sila natatakot eh. Ang korupsyon, ang kinukupit nila ngayon, hindi na lang milyon, bilyon na. Umaabot na sa trilyon. So yung korupsyon na yun, so sabi nga nila na perfect yan sa nakarang administrasyon. Parang lumaki ng lumaki at nadala dito sa administrasyon ni PBBM, which is sinasabi nila na ang pinakakorap na administrasyon, eh dito lahat kay PBBM. Doon sa korupsyon na yun na sinasabi nila, dito lang nadala. Dahil ang mga tao nasanay na at inakala nila na ang weak na presidente na yan, ang bangag na presidente, tatahimik. Eh doon sila nagkamali. Kasi ang nangyari, yung inakala nila na lame duck, na tahimik, eh yun pala ang maglalabas sa lahat-lahat. At nakita nila na talagang ang korupsyon nandyan kasi hindi nga sila tatakot. They did not anticipate yung iniisip nila na weak leader ang magpapalabas sa lahat ng korupsyon na yan. Diba? Correct. Eh, Kaya Ma'am Trixie, sinasabi nila na pinakamalaki pero palaki ng palaki kasi dahil yeah, hindi sila natatakot. Ma'am Trixie, I wanted to add, tama ba yung analogy ko and based on my research? So sinasabi kasi nila, the big shift of how people think about PBBM was rooted doon sa previous administration. Kasi ang sinasabi ng karamihan, si Duterte kasi, he's harsh. Papahiya ka niya, confrontational siya. PBM, hindi natin nakitang sumasagot agad eh. Hindi siya confrontational. Kaya yung mga tao parang, okay, asan ka ba, PBBM? Nandiyan ka ba? Parang doon nila parang napapare. Ang reaksyon ko doon sa tungkol sa sa harsh siya, yung sasalita siya. Yung nagsasalita siya, nasaan ang ginawa niya? May nagawa ba siya? 'Di ba siya mismo ang umamin na sa DPWH may korupsyon. Correct. Pero 'di ba ang sabi niya, wala siyang nagawa at sabi nga niya corrupt din siya pero ubos na. Eto kasing si PBBM, ang ano lang kasi si PBBM, tahimik pero gumagawa. May aksyon. Ilan na ba yung napakulong niya sa ngayon sa panahon ngayon, 'di ba? Marami na rin siyang napakulong at meron pang in a row. At isa lang ang ano lang dito, kasi ang nangyari dito, nagsabi kasi sila na may mapapakulong, may magme-Merry Christmas sa loob. Marami nga ang parang alam mo yung marami yung parang nag-react na parang nabigo sila kasi ang ini-expect nila. Correct. And I think ano eh, siguro kahit ako po no, saksi akong buhay na na-addict ako sa ganun eh. Yung mura, yung pahiya, yung agad-agad na action. Tapos nung bumaba siya, parang expectation ko dapat ganun din yung susunod na presidente. Kaya parang nung nakita ko si Marcos, parang tahimik naman ito, walang action, walang pinag-uusapan. Parang I think isa ako doon and I attest to that na isa din yun sa masasabi kong kakulangan ko rin at first. Bago sa akin si Duterte, nung masyado ako na-involved sa politics, at that time, talagang sinuportahan ko siya. Tapos nung bumaba siya, ito naman si Marcos, na nag-iba yung tingin ko sa pamamalakad ng isang president. So, isa ako dyan. Isa ako dyan sa masasabi ko.